Magandang araw mga ka-issue. Nasaan dako man kayo ng mundo? Kumusta po kayo ngayon? Naku, grabe po yung mga kaganapan nitong mga nagdaang linggo. Samot-sari mga bangayan at awayan po sa politika. Parang halos lahat na lang ng balita ngayon tungkol sa mga kaguluhan, nakawan, karahasan. Pero ngayon, time out muna tayo diyan dahil ang ating mahal na FPRRD ay may latest na mensahe o habilin para sa lahat ng mga Pilipino, lalo na sa mga nagmamahal sa kanya. Ano kaya yan? Yan ang ating pag-uusapan. At heto pa, naglabas po ng bagong survey ang Pulse Asia. Bumulusok po ang tax rating ni PBBM. Nako, bumulusok po kayang pataas o bumulusok pababa? Yan ang ating alamin. Pero kung bago ka pa lang dito, ay mag-subscribe na. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. Isyushera! Ayon po sa latest survey ng Pulse Asia ay bumulusok pong pababa ang trust rating at approval rating ng ating Pangulong BBM. Heto po, bumagsak po sa 25%. Aba, grabe no, konti na lang ay 20 na. Maunahan pa nito, mag-20 yung presyo ng bigas, ano. Biro lang po. Samantalang, ang trust rating naman ni VP Sara ay umakyat sa 61% at ang approval rating na umakyat naman sa 59%. Ayan. Ito po ang pinakamataas sa mga top officials ng bansa. Mula po yan sa Pulse Asia. Si VP Sara po ang pinagkakatiwalaang top official ngayon sa bansa sa kabila ng kaliwat kanan na mga kontrobersya laban sa kanya. Bagamat bumagsak ang trust and approval rating ni PBBM, narito naman ang komento ng kanyang tagapagsalita na si Atty. Claire Castro. Ayon po sa kanya, papunta na sa puti. Konting kula na lang, medyo maputi na. Hindi lang po perfectly white, pero doon patungo ang kasalukuyang administrasyon. Naku po, parang hindi po nagtutugma yung sinasabi sa nangyayari dahil ayon po sa ilang netizen, tila hindi nakatutulong sa administrasyon ni PBBM itong mga komento na ito ni Claire Castro. Heto po at basahin natin ang ilan sa komento ng netizen. Ayon po kay netizen June, hindi perfectly white kasi dirty white. Okay? Ayon naman kay netizen Joby, yes po ma'am, malapit na pong pumuti ang buhok at mata niyo po sa katatanggol sa admin niyo. Okay. Ayon naman kay netizen Basil, yes, isa sa dahilan kaya bumagsak ang rating ni PBBM, yung tagapagsalita niya, Atty. Claire, palitan niyo. Kabilang banda po, ayon naman kay Atty. Hinlo, isa sa mga kumakandidato mula sa PDP laban, walang direksyon ang bansa under the BBM administration. Okay, ito po at basahin natin. I needed to run and I have to win. Dahil I have seen na walang direksyon ang bansa natin sa present set of officials. Lahat walang National Development Program. Look at Facebook and the rallies. Tingnan nyo yung administrasyon at rehimeng Marcos. Ang daming Latin emojis. Those are sentiments of the people whose only way to share their frustrations is through social media. Kaya mga ka-issue, ano ang inyong hinaing sentimiento sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa? I-type po ninyo sa ating comment section dahil dapat may pakialam ka. Sabi nga ni Tatay Digong ay
I am not a Filipino for nothing. Okay? Dumako naman tayo dito sa latest na habilin o mensahe. Mahalagang habilin ni FERRD sa lahat ng mga Pilipino. Ito po at panoorin natin. Ma'am, pwede pakiulit yung message ni PRRD sa taong bayan. Kalimutan nyo lang daw siya kung hindi nyo suportahan yung PDP niya. PDP niya, sabi niya. Yun talaga. Sabi ko this time ang mo. PDP. PDP. Ma'am. Ayan, kaya naman vote straight na mga ka-issue. Ayon yan kay Tatay D. Talaga naman kahit siya ay nakapiit, ay ang bansang Pilipinas pa rin ang kanyang iniisip. Narito po ang listahan ng Duterte candidates. Number 10, Bondoc Jimmy. Number 22, De La Rosa Bato. Number 28, Go Bong. Number 30, Minlo JB. Number 34, Lambino Raul. Number 38, Marcoleta Rodante. Number 42, Mata. Number 53, Tibuloy. Number 56, Rodriguez. At number 58, Salvador. Ayan, sino-sino po sa mga yan ang inyong iboboto sa darating na eleksyon? Maaari nyo pong i-comment sa ating comment section kung sino ang inyong iboboto at kung bakit siya ang dapat na manalo sa susunod na eleksyon. Yan, maraming salamat po mga ka-issue. Hanggang sa muli. God bless and have a good day everyone. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.